So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the sixth topic of this series, which is Vision Ignites Undying Hope. And our scripture is all about Genesis chapter 41, verse 14, so NIV version. So, Paroah sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita ng makapangyarihang kwento ni Joseph na kahit tumaan sa maraming pagsubok, tulad ng pagtataksil, pagkaalipin at pagkakakulong, is nanatili siyang matatag. So, sa kabila ng lahat, ang pangitain na ipinakita sa kanya ng Diyos noong kabataan niya ay nagbigay sa kanya ng undying hope. So, sa tamang panahon, tinawag siya ni Parao mula sa kulungan at pinakita ang kanyang kahusayan at nagkaroon ng katuparan ng kanyang pangitain. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Vision Ignites Undying Hope. So, yung pangitain mula sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi natitinag. So, katulad nung kay Joseph, ang isang malinaw na pangitain is nagiging gabay natin upang magpatuloy kahit anong hirap ang ating pagdaanan. So, kapag ang pangitain ay mula sa Diyos, ito ay nagiging ilaw sa dilim at nagbibigay sa atin ng lakas na maghintay sa kanyang perpektong panahon. Second is vision requires excellence. So, hindi lang kasi sapat yung pag-asa o kasi alam naman natin yung pangitain is nangangailangan din ng kahusayan. So, si Joseph is kilala siya hindi lamang dahil sa kanyang kapangitain, kundi dahil sa kanyang kahusayan sa paglilingkod kahit sa kulungan. So, pinakita niya na kahit sa pinakamababa, yung kahusayan niya ay naghahanda sa atin para sa mas malaking pagkakataon. So, last teaching is vision becomes reality in due time. So, yung katuparan ng pangitain is laging dumadating sa tamang panahon. Bagamat matagal ang paghihintay ni Joseph, is nakita niya na ang pangitain ng Diyos ay hindi nabibigo or mabibigo. At syempre, siya din ay ginamit upang magligtas ng maraming buhay at maging bahagi ng plano ng Diyos. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is develop resilience and staying power. So, yung sa pag-abot ng ating pangitain or vision is kailangan natin ng tibay ng loob at kakayahang magtiis. So, dapat huwag tayong mawala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok tulad ni Joseph, na manatili tayong matatag sa pananampalataya sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pangitain at siya rin ang nagbibigay o magbibigay ng katuparan. Second is remain excellent and faithful. So, dapat kung ano man yung kalagayan natin ngayon is ipakita natin yung kahusayan at katapatan. So, ang ating kasalukuyang sitwasyon kasi is maaaring maging training ground natin para sa mas malaking plano ng Diyos para sa atin. So, tulad ni Joseph, ang kahusayan sa maliit ay naghahanda sa atin para sa mas malaki. So, last application is trust the grace and sovereignty of God. So, dapat natin ipagkatiwala ang lahat sa Diyos sapagkat ang kanyang biyaya at soberanya ang gagabay sa atin. So, hindi natin kailangang alamin yung lahat ng detalye or details. Sapat na yung magtiwala tayo sa kanya na may hawak ng ating, dahil siya ang may hawak ng ating hinaharap. So, sa tamang panahon is magaganap yung mga vision ayon sa kanyang plano. Ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about why does our vision require resilience and excellence. So, yung pangitain kasi natin is nagdadala ng pag-asa, pero ito rin ay nangangailangan ng tiyaga at kahusayan upang maging realidad. So, yung resilient naman is tumutulong sa atin na magpatuloy kahit sa gitna ng pagsubok. Siyempre, kung walang tibay ng loob, madaling masira yung ating pananampalataya. So, yung sa excellence naman is mahalaga siya upang maipakita natin na tayo ay karapat-dapat sa pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. So, tulad ni Joseph, yung ating kahusayan sa maliit na bagay ay nagpapakita na kaya nating pangalagaan yung mas malaki. So, kapag pinagsama ang resilience at excellence is tayo ay nagiging handa sa katuparan ng ating pangitain. So, ito rin ay nagiging patotoo sa iba na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay at nagpapalakas sa ating pangarap.
So ngayon, magpe-pray na po tayo. Panginoon, salamat po sa mga pangitain na iyong ibinibigay upang gabayan kami sa aming layunin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano, maging matibay sa gitna ng pagsubok, at magpakita ng kahusayan sa aming ginagawa. Hinihiling namin na sa tamang panahon makita namin ang katuparan ng aming mga pangarap na ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.